Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat, lalo na po sa taga-subaybay ng Defend the Catholic Faith Facebook fan page. Ito po si Carlo Cortez, aka admin ko po ng Defend the Catholic Faith. Ngayon po ay makikita po ninyo ang kauna-unang Facebook fan page na sinagawa sa DCF. Nandito po tayo ngayon sa aming munting tahanan. Ano? Ang aming pong paksa na tatalakay ni Brother JJ, na admin din po ng DCF, ay ang paksang hindi mamatay-matay. Walang kupas. Walang kupas. Actually, sa page nga namin, minsan di na namin sinasagot yan dahil halos paulit-ulit na nga lang namin yung paksang yan eh. Iniiba-iba na lang namin yung parang content, yung sagot. Pero nandun pa rin yung punto. Pero itong mga ibang sekta ay hindi namamatay talaga sa isyong to. Parang gutom na gutom dito sa mga larawan, dito sa mga rebulto. Talagang uhaw na uhaw. Sabi ko, hindi ba marunong mag-selfie itong mga to? Diba? Tsaka di natin mabilang kung ilang beses, ilang ulit na tayo gumawa ng articles sa panahon. Talaga. Tsaka, pero mo sa page natin, ang post natin about tungkol kay Maria, may magko-comment, bakit yung sinasambang mga rebulto, di ba? Hindi mamatay-matay. Ngayon po, bibigyan namin ng paliwanag ito, no? At subaybayan nyo po ito. Maaari nyo pong i-like at i-share ito ngayon sa inyong mga wall. Okay po. Ang una nating tatalakay, yung laging sinasabi, bakit daw kayong mga Katoliko sinasamba ang mga rebulto? Sinasamba ba natin? O yun nga ang tanong, sinasamba ba natin? Ikaw ba, Brother J.K.? Di ba, nakwento mo sa akin na ikaw hindi naman talagang Roman Catholic nung una. Hindi. Ikaw ay na-bautismo nitong kailan nga ba? October 2, 2016. 2016 lang, oh. Alos mag-isang taon pa lang, o isang taon na ang nakalipas. Nung bang bumalik ka sa pagiging Katoliko mo, sinasamba mo ba itong mga rebulto? Ay, hindi ko sinasamba. Never ko siya sinamba kasi wala naman po tinuro ang simbahan. Nasambahin natin yung rebulto. Mas mabuti, bago natin pakinggan itong mga protestanteng ito, dapat alamin muna natin ano ba yung sinasabi ng simbahan tungkol sa kanyang sarili. Sinasamba niya ba ito o hindi? Para maging patas tayo. Kasi alam niyo sa mga ating nanonood ngayon, dapat po nating tignan yung ibig sabihin ng salitang ng Diyos-Diyosan at idols. Una po, ang ibig sabihin po ng idols, according po sa Merriam-Webster, it is an image or object worship as God. Alam niyo ako, nung kahit hindi pa po ako isang Catholic apologist, isa pa po kung masabi kong walang kwentang Katoliko dati, hindi ko po sinamba yung rebulto na yan. Wala nga akong makialam dyan noon kung anong mangyari dyan. Tapos, ngayon, mas lumalim ang kaalaman ko sa Katoliko. Mas lalong hindi ko sinamba. Dahil, nung binasa ko yung katuroan ng simbahang Katolika, hindi naman pala itinuturo na sambahin ng rebulto. Kung bagkos ito ay binibigyan lamang na paggalang dahil veneration, Mas maganda kapatid, basahin natin yung talata na paborito ng sekta. Ito rin, hindi rin ito namamatay itong talatang ito Basahin natin sa Exodus chapter 20 verse 4. Sa talatang pong ito, sinasabi nila na dito daw nilalabag daw ng mga Katoliko. Basahin po natin. Exodus chapter 20 verse 4. Huwag kang gagawa para sa iyo ng larawang inanyuan o ng kawangisman ng anumang anyong nasa itaas sa langit o ng nasa ibaba sa lupa, o ng nasa tubig sa ilalim ng lupa. Ang i-stress nila dito yung, huwag kang gagawa para sa iyo ng mga larawang inanyuan, ng kawangis, ng anumang anyong nasa langit, o nasa ilalim ng lupa, nasa tubig. Sa ilalim ng tubig. Nasa ilalim ng tubig. Yun yung talagang ini-stress nila Ika nga naman, kung ikaw ay walang malay na Katoliko, syempre. Kung sa biglang basa. Kung biglang basa, mapapatingin ka dito sa imahe mo. Oo nga, halimbawa, itong Santo Niño, oo nga, ito Batang Kristo, tapos nasa lupa siya. Imahin to, gawa to sa kamay ng tao. Pero alam mo, Brad JJ,
dun sa Exodus chapter 20 verse 4, dapat nating tandaan na yung sinasabing bawal na imahen doon ay hindi absolute. Hindi kailan yun absolute, hindi naging absoluto. Bakit ka mo? Itabababa lang natin yung talata sa Exodus chapter 25, no? Verse 18. Itong sabi pakinggan nyo. At gagawa ka ng 2 kerubing ginto na yari sa pamukpok iyong gagawin sa 2 dulo ng luklukan ng awa. Tuloy, at gawin mo ang 1 kerubin sa isang dulo at ang 1 kerubin sa kabilang dulo. Kaputol ng luklukan ng awa, gagawin mo ang mga kerubin sa 2 dulo niyaon. Tuloy ang basa. At ibubuka ng mga kerubin ang kanilang pakpak na paitaas na nililiman ang luklukan ng awa ng kanilang mga pakpak na ang kanilang muka ay nagkakaharap sa dakong luklukan ng awa. Ihaharap ang mga mukha ng mga kerubin. Brother JJ, nung binasa mo yung Exodus chapter 20 verse 4, kapag ka ibang sekta ang bumabasa at nagpaliwanag, talagang iisipin mo, O sa biglang basa. sa biglang basa, bawal. Bawal. Pero kung magbabasa ka mismo ng Biblia, biro mo sa Exodus pa rin bumabala ng ilang chapter, nagsabi ka agad, ang Diyos nagagawa daw ng kerubing ginto. Yung kerubin, ano ba yung kerubin? Di ba yun yung... Nililo. Oo, nililok. Tapos, yun yung may hugis, may pakpak. Yung kerubin po na tinutukoy dito, yun po yung tinatawag ng Ark of the Covenant. Kung nanonood po kayo, kahit po yung mga protestanting movie ni tungkol ni Jesus Christ, pinakita doon yung Ark of the Covenant, may imahen. May ganong nakapakpak. Kaya, Brother Carlo, kung susundin natin itong interpretation ng mga kapatid nating protestante, lalabas, kung tatanggapin natin at ipipilit nila na absoluto yun ang kasulat sa Exodus chapter 20 verse 4, lalabas, tatanggapin nila, at kung tatanggapin ba nila, na ang Diyos ay isang law giver, at the same time, law breaker din siya. Dahil siya mismo, sinabi niya, huwag gagawa ng rebulto, tapos later on, hindi pa kalayuan, siya mismo nag-utos gumawa ng rebulto. So, tatanggapin ba nila yun? Of course, hindi. At saka, sa madaling salita, yung Diyos na kinikilala nila, makakalimutin. Pero chapter lang, lumagpas lang ng 5 chapter nakalimutan ka na bawal pala yung, pinagbawal pala niya imahen. So, paggawa ng imahen, tumalon lang ng ilang chapter, nakalimutan na. Siyempre, hindi naman tayo papayag na yung tunay na Diyos ay makakalimutin. Kung ako nga, nung nag-aaral ako ng college, bago ako graduate, ilang chapter nga ng English subject namin natatandaan ko. Tapos yung Diyos 5 chapter lang, nakalimutan. Ibig sabihin, mas magaling. Mahirap tanggapin. Mahirap talagang tanggapin. Ibig sabihin, insulto sa kanya. Dahil ibig sabihin, mas magaling pa yung memory ko sa Diyos. Siyempre, hindi naman totoo yun. As a matter of fact, Brother Carlo, hindi lang po yan yung talatang nagpagawa ang Diyos ng rebulto. Talagang nagpalilok siya ng kahoy na rebultong kerubin. Basahin po natin yung 2 Kronika sa 3:1, Gs hanggang 14. Ang templo ni Yahweh sa Jerusalem ay sinimulang itayo ni Solomon sa bundok ng Moria, sa lihikan ng Jebuseim sa Ornan. Inihanda ni David ang pook na iyon matapos magpakita sa kanya si Yahweh. Nagpagawa siya ng 2 rebultong kerubin na yari sa kahoy sa loob ng dakong kabanal-banalan. Ayun, ang linaw, Brother J. 2 rebultong kerubin. Alam mo, minsan niya, nakapunta ka sa protestante, yung mga modern protestant. Inisip ko, sabi, kung talagang sinusunod nito yung nilay na sa Biblia, bakit wala man lamang imahin maski kerubin? Oo, di ba? Wala man lamang Akala ko pas Katoliko hindi sumusunod sa Biblia. Tayo, dito nga lang sa parokya namin sa San Isidro, ilan yung kerubin doon, di ba? Nagpapapogian pa nga ng itsura, di ba? Meron pa isa. Basa pa tayo. Sa unang hari, sa Is, 23 hanggang 29, sa loob ng dakong kabanal-banalan, nagpalagay siya, si Yahweh, ng 2 kerubin, imaheng nililok sa kahoy na olibo. Napakagandang pakinggan, no? Imaheng nililok sa kahoy, Ito nga, gawa ko sa kahoy, Diba? Ngayon, Brother Jay, punta tayo dun sa kalawang argumento nila. Sige, hindi nga sumasamba ang mga Katoliko, sabi nyo. Bakit ninyo niluluhuran
Nagsamba yan! Sasabihin ganun. Pasagutin natin ang Biblia. Pasagutin natin ng Biblia, mas maganda. Basahin po natin isang halimbawa dito sa Josue 7:6. Pinunit ni Josue at ng mga pinuno ng Israel ang kanilang kasuotan dahil sa matinding paghihinagpis. Nagpatira pa sila sa harap ng kaban ng tipan ni Yahweh. Naglagay din sila ng abo sa ulo bilang tanda ng kalungkutan hanggang sa paglubog ng araw. Oh, Brother Jay, hindi lang yung basta lood, nagpatira pa. Patira pa. Pag gano'n niya, halos halikan mo na Halos halikan mo na yung lupa. Yung lupa, yung semento hindi naman siya sinabi, sinamba niya yung semento, sinamba niya yung, Yung kaban. yung kaban ng tipan, walang sinabi. Pero ang tanong, ano po ba yan doon sa kaban ng tipan? Ano po ba yun? Kung babalikan po natin yung pinagawa ni Yahweh, nagpagawa po siya ng dalawang kerubin. Rebultong kerubin. At nilagay doon sa ibabaw ng kaban para maging luklukan ng awa. Kung saan doon sila mag-uusap ni Moises. Kaya ang Ark of the Covenant, kasunduan ng Diyos yan. So, sinamba ba ni Josue yun? Hindi. Dahil wala namang sinabing sinamba niya Kung sila mababasa nito. Dagdag ko lang ito, para sa ikakabuti ng lahat. Meron po kaming tinatawag na 3 kinds of veneration sa aming pananampalatayang Katolika. Unang-una, ito yung dulia, hyperdulia, at latria. Ano po ba yung dulia? Yung dulia, it is a veneration given to all the saints. Veneration po paggalang, hindi po worship, hindi po adoration, kundi paggalang. Kahit sino po pwedeng bigyan ng dulia, ng veneration. Second, super veneration or hyperdulia given to the Blessed Virgin Mary alone. Bakit? Di ba sabi sa Luke 1:43, kung di ako nagkakamali, sinabi ng anghel sa kanya, Hail Mary, full of grace. Nung sinabi mong ganun, nung anghel sa kanya na Hail Mary, full of grace, binibigyan siya ng hyperdulia noon, na-stress na yung hyperdulia ng super veneration. Kaya po, merong hyperdulia. And lastly, the latria. Latria is adoration given to God alone. We never give latria or adoration to the saints. Kahit kay Blessed Virgin Mary yan. Dahil kahit po si Inang Maria ay magagalit kapag binigyan na, sinampa siya bilang Diyos. No? Ngayon po, meron pong kumakalat sa social media kasi meron silang ginagamit yung Christian, documents ba? Sinabi doon worship, ginamit doon worship. Tandaan po natin na yung salitang worship na ginamit doon ay old language, old English term yung worship. Kapag sinabi pong worship noon, veneration lang po ang ibig sabihin noon. Kaya nga po may sinasabi na worship through dulia, worship through hyperdulia, and worship through latria. Dahil nga po, iba't iba po ang veneration natin sa mga imahe at sa mga santo at sa Diyos mismo. So, Bro Carlo, itong ating mga kapatid na protestante, ginigit nila sa atin na yung mga rebulto, sa kabila na marami nating paliwanag at talagang compelling yung ating explanation, iginigit pa rin nila na talagang sinasamba natin itong mga rebulto. Now, pasagutin naman natin ang Bible. Ano ba yung ibig sabihin ng Diyos-Diyusan? Ano ba yung pinagkaiba ng Diyos-Diyusan doon sa imahe ng mga santo o santa sa ating mga simbahan? Pasagutin natin si Apostol Pablo. Ang sabi po ng Apostol Pablo sa 1 Corinto 8:4. Kaya nga, tungkol sa pagkain inihandog sa Diyos-Diyusan, alam natin ang mga Diyos-Diyusan ay larawan ng mga bagay na di totoo. At alam natin, iisa lamang ang Diyos. Ayun. So pag sinabi pala ng Diyos-Diyusan, Bro Carlo, ito yung larawan ng mga bagay na hindi naman totoo. Walang real existence. Ang ating mga santo, meron silang real existence. Meron silang araw ng kapanganakan, araw ng kamatayan, yung buhay nila, talagang nag-exist sila sa mundo. Unlike ng mga Diyos-Diyusan, katulad ni Jesus, Poseidon, kung ano pa yan, wala sila talagang existence. Sapagkat gawa-gawa lang sila ng mga tao at mga larawang ng mga bagay na hindi naman talaga totoo. So, at saka tayo, kung sasabihin nila ang Diyos-Diyosan ay yung mga si Zeus, yung mga Greek and Roman mythology, oo, ako pa gusto ipagsigawan ko pa ngayon na, Diyos, mawalang galang doon sa mga Greek and mythology, Roman mythology lover dyan.
yung mga nandyan, Diyos-Diyosan talaga kasi no real existence yan. Tsaka talagang hindi ka tanggap-tanggap, biruin mo yung Diyos dahil ang daming asawa, ang daming rape. Ang daming rape, lalo na daming anak. Oo. Babaero. Ano pa? Pag Diyos na walang moral. Okay, yung Diyos na maraming kamay. Maraming kamay. May katawang elepante tapos yung ulo'y tao. Ano ba yan? Kami mismo hindi dyan, sasang-ayon na yan ay Diyos. Talagang ako mismo magsisigaw yan na Diyos-Diyosan niya mga na yan, Greek and Roman mythology. Ngayon, gusto ko lang po sabihin, no, basahin dito sa Mateo 7:1. Para po sa mga nagsasabi na yung daw lumuluhod tayo pagkatoliko, tayo mga katoliko lumuluhod daw sumasamba na. Basahin na natin. Sabi po ng Biblia sa Mateo 7:1. Huwag kayong magsihatol upang huwag kayong hatulan. Sunod na talata, sapagkat sa hatol sa inyong ihahatol ay hahatulan kayo at sa panukat ng inyong isusukat ay susukatin kayo. Ayun. Alam nyo, sa paalala lang po sa ibang sekta, no? Dapat nyo pong tandaan na hindi po namin kung po sinasabi na hindi nyo kausapin itong mga katolikong nakikita nyo nakaloon. Bakit hindi, bago nyo sabing sumasama? Bakit nyo muna hindi tanungin? Mas mahalaga yung intention. Mas mahalaga yung intention na tanungin nyo muna, sinasamba nyo ba yung rebuto? Kapag sinabi niyang sinasamba, o sige, panalo ka. Pero kung sinabi niyang hindi, huwag kayong makulit. Bisan, kayo itong makukulit eh. Kayo na nagsasabi na. Kayo nagsasabi na, sinasamba niyo yung mga rebuto kasi niluluhuran, etc. Alam nyo, kung talagang sasangayunan natin yung lahat daw ng paglute, pagsamba. Paano pag naglilinis ako ng dingding, minsan nakalugod ako, ibig sabihin sinasamba ko itong dingding. Diyos ko naman, ang chip ko naman, pati dingding sinasamba ko. Diba? Tandaan niyo po, hindi po lahat ng pagduhod katumbas pagsamba. Totoo, sinasang-ayunan ko na ang pagduhod ay pagsamba. Pwedeng pagsamba talaga, pero hindi lahat. Kasi kung lahat, dahil sila kagaya ng in-example ko kanina, pati yung pag naglilinis ako ng tingin, nakaluhod. Hindi ibig sabihin, sinasamba ka doon. Alam nyo, dito sa, sa aklat ng Genesis 43, versikulo 28. Basahin mo. At kanilang sinabi, walang sakit ang iyong lingkod sa amin na aming ama. Buhay pa. At sila'y nagsiyukod at nagsigalang. Nagsiyukod, nagsigalang. Ibig sabihin po, mayroong pagluhod na pagsamba, mayroong pagluhod na paggalang na. Yung paggalang po, hindi po yung bawal kahit saan. Pwede mong igalang magulang mo. Igalang mo yung nature. Igalang mo yung mga alaga. Tinan mo may alaga akong pusa dito. Kaya papansin nyo kanina sa video, gumalaw ako kasi yung pusa ako, nagtanakaw na naman ng ulam. Bigyan natin na example pa, bro. Hindi lahat ng pagyuko, may mga pagyuko na paggalang at hindi pagsambi. Sa unang Samuel, sa 24:8, ito po yung sabi. Si David naman ay tumindig pagkatapos at lumabas sa yungib at hiniwan si Saul na sinasabi, Panginoon ko na hari at nalumingon si Saul ay iniyuko ni David ang kanyang mukha sa lupa at nagbigay galang. Nagbigay galang. Talagang ibig sabihin, si-insist talaga ng Biblia na hindi lahat ng luhod, pagyukod, ay pagsamba. Diba? So ang payo natin din sa mga kapatid natin protestante at fundamentalista, ito po yung sabi ng Panginoon Diyos sa inyo. Pakinggan niyo po, babalanan po sa inyo. Sabi niya po, sa Exodo, Kapitulo 20, 16, huwag kang magbibintang sa iyong kapwa. Nasa Ten Commandments po yan. Ang gamit po namin ay protestanteng Biblia, King James. King James. Baka sabihin niyo, Biblia ang katoliko yun. Di ba ganun lagi yung kanilang mga etchos. ESV, protestante po. Puro protestante ngayon. Bukod sa pinagbigyan po namin kayo sa topic na paboritin niyo, pati sa Biblia, yun yung Biblia ninyong ginamit namin. Nga po pala, no? Mamaya po may kalawa po kaming topic, yung po, pagkayos ni Cristo, paborito to ni Iglesia ni Cristo, no? Paborito. Marami sa mga estudyante ko, Iglesia ni Cristo, tinatanong ako dyan. Kaya nga pala, katikista pala si Brother JJ. Nga pala, no?
bilang panghuli, no, may isang tanong dyan pa sabi. Bakit daw tayong mga Katoliko nagkakaroon ng imahe na hindi na naman daw kamukha ng ni Kristo. Ni Kristo. O kaya nito. Gano'n daw nakakasigurado na kumukha ito ng batang Kristo. Diba? Well, una, bago ko sagutin ng talatayan, sagutin muna natin ng logic, ng explanation. Yung po bang rebulto ni Rizal doon sa Luneta, siya yun? Alam nyo, hindi. Kulay ano yun? Kulay tanso ba? Gray. Bronze yan. Parang bronze, di ba? O. Kasi kung kamukha niya, walang taong ganun ng kulay. Walang taong ganun, di ba? At saka alam niyo yung sayang, hindi ko nakuha yung pasugo ko. Dito po sa Pasugo Magazine na INC, merong rebulto dun ni Felix eh. Yung kulay po dun ng rebulto niya, bronze. Eh, nung nabubuhay pa si Ginoong Felix Manalo, bronze yung kulay niya. Siyempre, hindi. Diba? Kasi po, kaya po ganun ang itsura, ganun ang kulay. Depende po yan sa kung sino gumawa, anong ginamit niyang kulay. Diba? Kaya, tulad na rin po sa Nazareno. Yung sa Nazareno po, kaya po maitim. Kasi nasunog yung imahe. Saan ka naman nakakita ng imahe nasunog, naging kulay green? Tapos yung kahoy na ginamit sa Nazareno, habang tumatagal, is umiitim. Oo, umiitim, lumuluma. Pareha nung Birhen ng Antipolo, di ba? Maitim din. Maitim din. Pareha sila ng kahoy. Kapag tumatanda, umiitim. So hindi naman po mahalaga na talagang kamukha. Kundi ang pinakamahalaga is yung sinisignify o yung kinakatawan o yung nire-representa nung imahe na yun. At ito pa po, no? Kahit masira yung mga imahe na yan, kahit masunog yung mga simbahan at yung mga imahe na yan, wala pong mangyayari sa Catholic faith na. Ay, oo. Diba? Tandaan niyo po, ang dami na pong relihiyon ang nagtangkang wasakin ng simbahang Katolika. Pero hindi po kami mawawasan dahil lang, halimbawa, may nagwasak ng imahe. Pwedeng magpagawa kami immediately niyan dahil imahin naman yan. Hindi naman, wala naman po kaming sinabi na sinasamba namin yan. Kaya, ngayon, kung may nakikita kayong mga Katoliko na umiiyak dahil na nasira yung imahe, eh siguro dahil yung imahe na yun napamahal. Pero hindi nangangahulugan. Diyos sinasamba. Diyos na sa kanila yun. Kasi, tinawa, ako, nung bata ako, when I was grade 6 yata yun, namatay yung pusa ko, umiyak ako, ibig sabihin sinasamba ko yung pusa ko. O, di ba? Illogical yun na sabihin na porke iniyakan mo, sinamba mo na. O, paano yun, yung pamilya mo namatay. Ibig sinasamba mo rin yung nanay mo. Alam niyo, meron akong kamag-anak na protestante. Nung namatay yung kamag-anak nila, meron silang imahin dun sa bahay nila hanggang ngayon. Hanggang protestante po yan na sinisindihan ng kandila, pero hindi ko sinasabi na sinasamba. Pero bakit kayong itong mga protestante kapag kami na ang nagsindi ng kandila sa imahe, nagpunas, ayan na. Nagre-react na, samba, pagsamba. At saka ito mga kapatid namin protestante, bago niyo po banatan ng simbahang Katoliko na ito, may mga rebulto, dapat unahin ninyong linisin yung sarili ninyong bakuran. With all due respect, may mga protestante, denominasyon ninyo, na gumagamit ng rebulto, gumagamit ng imahe. Lutheran, Anglican, Methodist. Gumagamit pa rin ng mga stained glass, nag-rosaryo yung mga yan, nagsa-sign of the cross yung mga yan. Bakit hindi nyo muna sila ang sitahin nyo bago kami? Pareho nyo rin namang protestante yan. Protestante, naniniwala sa faith alone, Bible alone. Pareho nyo yan. Dapat pagsabihin nyo sila bilang parehong protestante, magkapatid kayong protestante. Kami, ilang libong taon nang nilinaw ng simbahang Katolika na hindi pwedeng sambahin ng mga rebulto. Actually, Second Council of Nicaea yun, di ba? Second Council of Nicaea, year 300 pa yata. 780 pala, sorry. 787 AD. Sarado na yung kaso, pero binubungkal nyo pa rin. Binubungkal nyo pa rin. Yung mga kumunti niya noon at nagpaliwanag niya, mga patay na. Pero yung kumunti na noon, malinaw na sa kanila. Kaya, hindi ko alam dito sa mga modern protestant talagang ini-insist talagang, hindi mamatay. Minsan nga sa page, binaban ko na lang yung mga ganyan. Kasi, ang layo sa post, topics tungkol kay Maria, kukomment ng, bawal lang rebulto. Tsaka kaya nagkaroon tayo nung kasabihan natin ang protestante nagigipit sa rebulto kumakapit.
muli po, nagpapasalamat po kami ngayon sa unang part ito. May part 2 po to, ngayon din pong araw na ito. Ang ikalawang topic po ay pagka-Diyos ni Cristo at ako po ay nagpapasalamat sa mga nanonood. Mamaya po sa ikalawang topic, pwede po kayong magtanong. Ngayon po ay kasi dalawa lang po kami dito at kami lang po ang nag-video. Ano? Muli po inimbita ko po kayo na i-like ang aming Facebook fan page, Defend the Catholic Faith. Sa Twitter din po, Instagram, at sa YouTube. Makikita niyo po kami doon. Yung website natin. Yung website din po namin na www.defendthecatholicfaith.com, no? At ipanalangin niyo po na sana magawa namin to kahit once a week. Tuloy-tuloy po, no? At makakaasa rin po kayo ng panalangin mula sa amin at makakaasa rin po kayo na pagsusumikapan po namin na masagot ang mga katanungan ninyo. Sana po itong maiksing apologetics po na ito ay nakatulong po sa inyo. Mamaya po sa ikalawang talakayan ng pagka-Diyos ni Cristo ay antabayanan niyo rin po kami. Ito po ulit si Carlo Cortez bilang admin ko ng Defend the Catholic Faith. Nagpapasalamat sa inyong panonood. May sasabihin ka ba, Brother JJ? Ako po si Brother JJ, nagpapasalamat po ako sa inyo. God bless you all. And of course, peace be with you.